pananakit ng tiyan, diarrhea at minsan kumbulsyon. Ang mga ito ang karaniwang sintomas ng food poisoning. Mahalaga raw matukoy agad ang sanhi nito para mabigyan ng karampatang lunas ang pasyente. Live mula sa Maynila, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, sa insidente ng food poisoning sa milk tea shop na ito sa Sampaloc, Maynila, muling naibalik sa kamalayan ng marami ang mga panganib ng food poisoning. Pero paano ba ito may iwasan at ano ba ang dapat at tamang paunang lunas kung mangyari ang hindi inaasahan? Sa pagkamatay ng dalawa sa milk tea shop na ito sa Sampaloc, Maynila matapos umanong uminom ng milk tea, muling nanunumbalik sa gunita ng marami ang panganib ng food poisoning. Pananakit ng tiyan, diarrhea, minsan kumbulsyon, ito ang mga karaniwang sintomas ng food poisoning. Ayon sa isang eksperto, mahalagang matukoy agad ang sanhi ng food poisoning. Maliban sa nakalalasong kemikal, pwede ring manggaling sa taglay na laso ng ilang pagkain tulad ng mga tahong o isda na may red tide, kung may masamang reaksyon ang nakain sa iniinom na gamot o kung may allergy ka sa nakain o kung nasobrahan sa mga kemikal na hindi naman talaga nakakalason tulad ng mga pampalasa at preservatives. Sa toxicology kasi, usually describe or as food allergy pero actually hindi siya food allergy. Like for example, yung scombrotoxin or scombroid food poisoning. So, kumain siya ng isda, improperly handled, and stored. Kung sa bahay, most common, salitre, oxalic acid, sodium hypochlorite, mga Pwede ring malason dahil sa panis na pagkain o pagkain hindi maayos ang paghahanda. 6 po na factors ang kailangan ng bacteria. Yung tinatawag namin na FATTOM, food, acidity, temperature, time, oxygen, saka moisture. Yung 6 po na yun, lahat po ng pagkain napapanis. Yun nga lang, meron kaming yung sinasabi na acidity. Pag mataas yung acid level, mataas yung base level, pwedeng mabuhay ang bacteria. Siyempre, mas madaling mapanis ang food kasi mainit. Kung gaano katagal bago lumabas ang sintomas ng food poisoning, depende sa nakain o nainom. Kung nakalalasong kemikal hanggang kalahating oras, depende sa konsentrasyon at dami ng nainom na kemikal. Kung dahil sa panis na pagkain, pwedeng 6 hanggang 8 oras. Mas mabilis din ang tama ng food poisoning kung walang laman ang tiyan. Sa ganitong sitwasyon, dapat isuka agad ang nakain o nainom kung kaya. O kaya naman ay lagyan ng paunang lunas na makapipigil sa epekto ng lason. Halimbawa, ang puti ng itlog para mabalot ang tiyan at mapigilan ng absorption ng lason. 4 to 6 sa bata, tapos kung malalaking bata, 6 to 8, pag adults, 8 to 12. Yeah. Para lang hindi ma-coat yung mucosa, hindi further ma-absorb. Kung sa red tide poisoning halimbawa, painumin daw agad ng 1 kutsarita ng baking soda sa 1 basong tubig. Yung ina-alkalinize niya yung sa tiyan para maging unstable yung poison. Kung may seizures, kinukumbulsyon o nawala na ng malay ang pasyente, idiretso na agad sa ospital. Para maiwasan na ang ganito mga emergency, importante ang maayos na paghahanda ng pagkain. Kung magsasalin ng pagkain sa container, siguruhing malinis at tuyo ang loob nito. Huwag takpan agad ang bagong lutong pagkain pagkasalin. Tingnang maigi ang expiration date ng pagkaing delata at huwag magtira ng pagkain dito. At kung magluluto ng pagkain na may mayonnaise o tomato sauce, kainin ito sa loob ng 4 na oras. Isa rin yun is yung paghihiwalay po ng mga chemical sa mga katulad po ng mga ingredients po natin. Let's say for example, may gulay po kayo na hindi nyo po kailangan, iiwasan nyo po siyang itabi sa mga chemical na katulad ng mga sabon, ng mga bleach, ng panghugas po ng anything po na chemical. Ito pong karne na to, ipapalambutin po natin. So ang gagawin po namin is ilalagay lang po sa mababang part ng shell. Tapos po nun, iiwan na po natin siya mga 4 na oras, 8 oras hanggang sa lumambot po yung karne, saka po siya pwedeng gamitin. Jessica, dahil sa kabila naman ng kahit anong pag-iingat, no, ay hindi naman natin mahuhulaan kung kailan tatama ang food poisoning, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, kundi pati na rin sa atin mismo. No? May inam na itago ang mga numerong ito ng National Poison Control Center ng PGH at tawagan agad sa anumang kaso ng food poisoning. Mabanggit lang natin yung mga numero, 554-8400, local 2311-524-1078 o sa cellphone number na 0922-896-1545.
941. 24 oras na bukas ang mga numerong ito ng National Poison Control Center. Jessica. Alam mo, Dano, alam ko nung araw ang problema, kulang na kulang ang mga ospital, ang mga institusyon na pwedeng pagdalhan ng mga nalason. Dito sa Maynila, at least may mga malalaking ospital katulad nga ng PGH na equipped and capable of providing antidotes sa poisoning. Paano kaya yung mga kababayan natin sa probinsya? Meron din bang mga matatakbuhan na mga anti-poison clinics o hospitals? Usually, Jessica, no, sa pagpaliwanag sa atin no, ng ating mga nakausap na eksperto, ang mga ospital naman, halimbawa yung kanilang mga outpatient department, no, tulad nitong sa East Avenue Medical Center, usually nag-a-admit sila ng mga kaso ng mga food poisoning. Usually, mga kaso na ito, no, gaya nung nabanggit kanina sa East Avenue Medical Center, umabot na sa 5 hanggang 10 kada araw yung mga insidente. And usually, mga insidente na ito, accidental ingestation ng mga chemical. Ngayon, ang sinasabi sa atin ng ating nakausap na eksperto, bukod sa kakayahan o kapabilidad ng mga ospital to address yung mga ganitong kaso ng food poisoning, particularly yung mga chemical, importante talaga yung time element from the time yung chemical o yung panis na pagkain ay na-ingest and the time na mabigyan siya ng paunang lunas. So yung binibigay sa atin ng mga recommendations, halimbawa yung egg white for chemical ingestation, ang ginagawa kasi nito, it coats the mucosa hanggang dun sa tiyan, yung stomach lining para mapigilan ang anumang absorption o kung na-absorb na, mapigilan pa na ma-absorb pa further yung lason. At baking soda naman para ma-neutralize kung ano man yung acid ng lason, halimbawa sa mga kaso ng red tide poisoning. So, bukod sa kapabilidad ng ospital, importante din yung ating, kumbaga, alertness at yung awareness natin kung ano yung dapat na paunang lunas na i-deploy, Jessica. Pero ang problema nga, Dano, sa mga probinsya ba, meron tayong counterpart nitong National Poison Control? Kasi dito sa Maynila, at least andyan sila, no? Pero sa probinsya, I'm not talking of food poisoning lang per se, no? Paano kung chemical poisoning, yung mga industrial poisoning, meron bang enough facilities tayo to deal with such cases? Sa ngayon, no, Jessica, wala tayong eksaktong impormasyon kung halimbawa in terms of siguro yung mga antidotes, no, o yung anticonvulsants na halimbawa na usually dinedeploy sa mga biktima ng accidental ingestation or halimbawa yung kagaya ng ating sinasabi, no, na toxic chemical food poisoning, meron din or halimbawa katumbas o higit pa yung kapabilidad sa mga probinsya. Pero ang katulad nga nung nabanggit natin, so usually this is an outpatient case. Katulad nung ginagawa ito, halimbawa yung pagkakapaliwanag sa atin at yung nakita din natin dito sa East Avenue Medical Center at yung pagkakapaliwanag sa atin at yung National Poison Control Center, no, kung mapapansin natin, meron siyang cellphone number. So kung hindi man ma-address agad yung kaso ng food poisoning na yun, ay at least pwede makapagbigay ng instructions. Kasi usually sa mga chemical poisoning, no, may mga antidotes dyan na not necessarily very complex or prescription-only drugs. Usually these are things that are found over the counter. So basic chemistry lang, no, yung in terms of reaction. So usually itong National Poison Control Center makakapag-address ito ng concern sa ibang mga lugar sa probinsya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.